So ayun, okay. KGX Bitcoin drop. Pakita lang muna natin si BTC bago dito kay Pipin. So kung papansin nyo si Pipin, ito yung hinihintay natin. Okay, so dito muna tayo kay BTC. BTC kung titingnan natin, talaga nag-drop oh. Grabe yung drop ni BTC, di ba? Tulad ng sinabi ko sa inyo, wala akong long position kay kay BTC kasi hinihintay natin si 97,700 or si 98,000. Di ba? So, hindi ako maglo-long position dyan para kunin to. Hihintahin ko lang yan na makuha. Again, pero kung titingnan natin, KGX saan ba pwedeng pumasok? So, nagkaroon ng drop ng ganito si BTC. Tapos may nakikita ako ditong pinaka support, no? Yan. Yan yung pinaka support na nakikita ko dito sa area na to. Na kung saan siguro, no? Pwede tayo mag long position dito. Pero sa akin, wala akong trade ngayon muna kay BTC. Tinitingnan ko muna lahat 'yan. No, kayong bahala, no, kung anong trip nyo. Kung gusto niyo sundin to or kung gusto niyo sundin, okay lang. Pero kung hindi, nasa inyo 'yan. No, possible. Ito yung nakikita ko dyan. Tapos syempre, kung papasok ako, ang TP1 ko dito sa area na to. So, yan ang nakikita ko kay BTC. Pero ang isa pa sa pinaka-entry ko kasi mga kapatid, tulad ng sinabi ko sa inyo, ay si 77,000. Okay? So, kunin lang natin to. Masyadong malayo. Masyado kasing malayo yun eh. Masyadong malayo yung pinakita ko nung nakaraan. Pero still yan muna. No, again, next entry ko dyan, if ever na bumagsak yan, si 77,000 mga kapatid. Okay? So ngayon, sasalok ba tayo kay BTC? Kailan tayo sasalok kay BTC? Balikan natin yung monthly candle. So kung mapapansin natin ng monthly candle, ito na siya oh. Tulad ng sinabi ko sa inyo, once ma-break yung area na yan, possible bumagsak nga oh. So bumagsak, di ba? So bumagsak yung area na yan. Okay? So, bumagsak yan. So, saan ka titira ngayon KGX dito sa area na to? So, for me, ang pinaka-area na pwede kong pasukan na dito for DCA, ako sa akin lang to 70,000. DCA na ako dito, 70. No? Kunyari, kung meron akong 100,000 na ipupuhunan kay BTC, hindi to financial advice sa akin lang to. Yung 10,000 dito ko na ilalagay. 10,000. Tapos, pag bumagsak ulit yan ng 65,000, another 10,000. Pag bumagsak ng 60, another 10,000. Pag bumagsak ng 55 or 58, 50, basta mga ganyan something, yan, magbibigay na ako dyan ng high na. So, 50,000. So, stop na ako doon and then Ethereum, XRP, Solana, yan na yung mga pagtutuunan ko ng pansin. Kung kunyari, kung meron kang 500,000 o kaya 200,000, so kung tigpi 50,000 sila, yun, ganun yung gagawin ko doon mga kapatid. Nagsiset ako ng mismong mismong entry. So for me, kung titingnan natin, kasi kung mapapansin nyo ngayon, institution na yung nagtitrade. So dati napakatagal ng bear market, no, napakatagal niyan. So parang 1 taon mahigit yan. Pero ngayon, I think baka saglitin to, no? Dahil kung titingnan nyo ang cut rate, yung rate cut, ay pag hindi natuluyan ng this December, no? Hindi ko na alam, no? So, I think babagsak na. Kaya dapat, for me, is meron na ako naka-ready na pang DCA. Okay? So, yun lang yung gagawin ko mga idol. At ko lang to. Chill lang muna tayo. Okay? So, ngayon, balik tayo ngayon sa entry natin ngayon. Saan? Sa 4 hours time frame. Okay? Sa 4 hours time frame, yan, tulad ng sinabi ko, syempre cut loss ka lang, di ba? So ako minsan, ang ginagawa ko lang dyan, to 86. So pumasok dito yan, 88. O something, nasa 30%, 40% profit. Good na yan, if makuha. Dito, 10% cut loss or 20% cut loss, mababa lang yun. Kung $10 lang yun, 200 pesos cut loss. Kung $5 lang, o 40 pesos cut loss, di ba? Nasa inyo na yan. Kasi ako, barya-barya lang yung ginagawa natin mga kapatid. So far ako, naka-trigger ako ngayon kay... Kanina ba ako naka-trigger? Kay Mix. No, ayan, kay Mix. No, nandito ako sa Gainers Trade. So, kapag nag-trigger ako dito, naka 20% cut loss, 20% na profit. Tapos after nun, kung matalo, hanap ulit ako ng panibago. Hindi ako nagre-revenge. Kasi ilan lang ba yung nilalagay ko sa trade ko? $5, $10. So, ganun lang. Barya-barya lang yung nilalagay ko sa trade. Kaya,
hindi ako masyadong affected, no? Kapag nasunog yun, mga kapatid. So far, sorry, dito dapat yan. Yan. Baba lang natin. So, titignan ko lang, ay, ba't ang bumababa yung ano? Yan. So, titingnan natin kung ano mangyayari dito, mga kapatid. So far, Sachi, no? Sachi drop ng 60,000 US dollar, mga kapatid. 60,000, 6 million US dollar, mga kapatid. Pero ang nangyari, walang sumalok na iba. Puro tanong na lang ulit. So, again, no, tingnan nyo, napaka-healthy pa rin naman. So, kung mapapansin natin, sa 4 hours time frame, no? Breakout siya, fake out siya. So kung titingnan nyo, nandito ulit siya dun sa sinasabi natin sideways. Di ba sabi nga natin, kung ako, ang pinaka-best position to buy back is 5 million. No? Nasa inyo kung 6 million kagabi, di ba sabi ko sa inyo. So 6 million, umabot ng 6 million yan, 6.2. Pwede kayo mag-buyback doon if ever. So ngayon, biglang lumipad na ulit. So congratulations doon sa mga sumabay do. So yun lang naman ang ginagawa lang natin, no. Sa Sachi, itong binabantayan ko dito, tong area na to kasi isa sa pinaka-importante sa akin na support to and yung pinaka 5 million. Okay? So maraming pwedeng mangyari pa dito kasi naglabas na sila ng NFT tapos papasok na sila sa BTCC, di ba? So platform. So ano pa yung pwede? May future na collaboration with PopCat, di ba? So kapag pumasok sa ganun, PopCat is sobrang laking kumpanya, laking coin din ni PopCat. So mapapansin nyo, PopCat sa spot lang tayo. Pakita lang natin. Pipin, laki din ni Pipin eh. Yan, si PopCat. Ayan o. So ito yung presyo ni PopCat. Kung titingnan natin, ang market cap ni PopCat, alam ko umabot yata ng 1 billion ang market cap ni PopCat, 'di ba? So bumagsak din siya, no? Sumusunod na siya ngayon kay BTC. Pero ang all-time high ni PopCat ay pumalo to dito sa BitGet ng $2, pero ngayon nasa 0.099 siya. No, pero hindi naman hindi naman to rag, no, kasi to kung titingnan naman natin sa 12 hours time frame, naglalaro lang din talaga tong coin na to. Pero downtrend, no, pero naglalaro lang din yung coin na yan. So malaking pera ang meron dito ay PopCat. Hindi porkit down to, no, downtrend to, ubus na ang market cap nito. Hindi, no, malaki ang market cap nito. So makikita naman natin yan sa CoinGecko. PopCat to PHP. Para at least makita nyo lang din. CoinGecko. Yan. So, ito si PopCat, 5 pesos. So, ang market cap ni PopCat, ito. 5 billion. Okay. So, kung titingnan natin sa, dito naka-USD. So, yan. Kayo na lang bahala mag-compute. Okay. So, yan yung market cap niya. So, again, next, Pipin. So, check natin si Pipin, mga kapatid. Pipin. Si Pipin kasi is number 1 sa gainers trade noong nakaraan at inaabangan lang talaga ng grupo to, no? So far si Pipin sa 12 hours time frame, yan siya. Pero sa 4 hours time frame kung mapapansin nyo, dito tayo nag-abang kahapon, no? Inaabangan natin yung bumaba to, no? Ay ito pala, bumaba to, kaya lang hindi siya bumaba eh. Sabi ko, once na hindi to bumaba at hindi to nag-bearish candle, hihintay ulit ako ng panibagong support. So ito yung mga nangyari. So again, katulad niyan, I think alam ko si Kuya Ben Crypto nag-ano to eh. Kasi parehas kaming gainers trade nun eh. Kuya Ben Crypto. Yan. Eto, si Kuya Ben Crypto. Tingnan nyo ha. Si Kuya Ben Crypto, ganun din ang ginagawa nito. No? Gainers trade lang to. Ayan. Sachi pa. Ano yan eh. Sachi yung inaano niya dito. So far ito, gainers trade niya. So ayan, si Pipin. So ayan o, inaabangan niya no. So ayan. Inaabangan niya lang yan, yung mismong bearish candle. So kapag nakabalik siya sa nakita niya yung bearish candle, mag-short position yan. Ayan, tingnan nyo, 100% eh. So ito, iba naman yung klase na gainers trade na ginagawa nila. May ganun namang klaseng gainers trade. Kunyari, for example, ang nakita mo, bearish pattern. So ayan, pwede kang mag-long position. No, basta may cut loss ka lang. Okay? Katulad ako, nagka-cut loss lang ako. Dahil una sa lahat, ganun lang, no? So, ngayon, so far is, lumilipad ngayon si Mix. So, ngayon, pag nag-trigger tayo dito, maganda-ganda to
Ganda-ganda yung trigger natin dito kay Mix. Sige, okay lang yan. So, hayaan lang natin. So far, negative 5% pa lang ako kay Mix. At ang 5% na yon ay 50 pesos. No? So, yan, 10% negative. So, negative $64. Masaktan ba ako doon? Hindi. Di ba? Kasi tinitrade ko yan lang. Kung mag-cut loss yan, bawi ako. Tama ba? Di ba? Ganun lang kasimple. Kasi kesa, anong nangyayari? Kapag ka biglang tumaas yan, biglang umangat sa mismong cut loss mo, ang ginagawa mo, ina-adjust mo, mauubos ka lalo doon. No? Sobrang ubos yan. Okay, balik tayo kay, sino pa ba? Ang number 1 ngayon dito ay si Mix. Oh, so, pakita natin yung kay Mix. So, yan. Pwede kang tumingin dito. So far, yan. Ngayon, lumilipad si Mix. Anong technique dito para at least kahit pa paano makita ko yung short position? Sa 4 hours time frame, matatapos to ng alas 8. Alas 8 ang tapos nito. So, tinitingnan ko yan sa alas 8. Sa alas 8, titingnan ko kapag nagkaroon ng bearish candle. Pag nagkaroon ng bearish candle, mag-short ako. Parang ito. Napansin nyo to? So, ayan siya. So, ngayon, kailangan, kung gusto mong mag-TP ng 20%, TP ka ng 20%. Yun lang yung ginagawa natin, mga kapatid. Okay? So, sino pa? Yung mga nakikita natin dito. Si Griffin. Griffin, ganda ng profit namin dito. Griffin. Wala. Yan. Ganda ng profit namin dito kay Griffin. Ayan, sabi ko na eh. So, isa siya, no? Isa to sa malaki yung profit namin kanina. So far, kaya sabi ko, ang gainers trade ay para lang sa 20% profit na sinasabi natin. Kasi kapag kayo naghangad pa ng mas mataas pa sa 20%, possible dito sa gainers trade is biglang mawala. Diba? Kaya ang ginagawa natin, kapag nagkaroon tayo ng 20% gain, no? Profit, ang ginagawa na lang natin doon, nagbe-break even loss tayo. Okay? Ina-adjust natin yung TP natin sa break even para if ever na biglang umangat ulit, di at least kahit papaano, pre-trade na lang kasi yung ginagawa natin. Okay? So, balik tayo kay on-chain, no? On-chain, so, sino pa ba yung isa? Si Pop. Ito si Pop. Si Pop is now at 65,000 market cap US dollar, no? So ito yung nakita niyo buy and sell ko dito ay ito yung tawag dito. Ito yung nagkaroon lang ako ng tutorial kung paano bumili sa on-chain. Okay? So again, hindi ako nag-invest. Kahit nga tingnan niyo dito kay Sachi, Kahit tingnan niyo dito kay Sachi, di ba? Lagi natin yun si Sachi pero hindi niyo makikitang bumibili. Okay? So wala akong buy and sell dyan. So ang ginawa lang natin doon ay nagbigay tayo ng tutorial, okay? So ang dami na nalaglag mga idol, no? So pati yung Craig di ba? Si Craig. Ayan 81 si Craig 81,000 So galing to sa taas, no? Pero nagsibagsakan. Wala talaga akong tiwala sa Pinoy Dev, tandaan niyo yan, no? So kahit nasabihin niyo na nagbago ng sino ba to? Si Chick Pop, no? Si Tinola. Yan. To si Chick Pop. No, ito yung creator ng Chicken Pop. No, kung titingnan natin, so naban daw yung account yung isang page, no? Kaya nangyari yan. So ngayon, ewan ko lang kung ano na mangyayari dito. Sabi nila, may hina-hype sila na I think bagong investor nila yan. So for me, ang Pinoy Dev ay wala, laging rug pull yan, no? Hindi, ang titignan nyo sa Pinoy Dev, dapat napakalakas ng kapit niyan sa ibang platform. Para at least kahit pa paano magliparan yung token. Again, kaya nagdudumo-doble-doble yung profit nyo dahil syempre marami nag-i-invest, di ba? So, pero kapag lahat kayo nag-TP, mas marami ang magiging talo, di ba? So, yun lang mga idol at sa mga gustong sumabay sa amin sa Gainers Trade, andyan lang yung link ng BitGet sa description mga idol. Tapos ayun na yun, pwede na tayong mag-trade sa Gainers Trade. No? Sabi ko nga kung papasok sa group, sa Telegram, wala lang, ilalagay ko lang yan. Hindi ko naman masabi kung saan ako mag-e-entry dyan eh. Kasi parehas lang natin inaabangan yung bearish candle. Okay? So yun lang.